mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lamang ako sa pangalang Jeryl. 32 years old at kasalukuyang isang gwardya sa isang maliit na palengke dito sa may Quezon City. May asawa po ako at siya naman si Jenny, 30 years old. Isa siyang kahera sa isang maliit na convenience store. Simple lang po ang buhay namin, DJ Main. Pareho kaming kumakayod. Pareho kaming nagtitiis para maitawid ang buhay sa araw-araw. Pero sa likod ng lahat ng iyan, may isang bagay na unti-unti pala naming ikasisira. At yun po ay ang pagkukulang namin ng atensyon para sa isa't isa. DJ Main, hindi ko po itatanggi. Habang tumatagal kami sa relasyon, parang nagbabago ang lahat. Yung dating malapit naming pagsasama, naging malamig. Yung dating may lambingan, naging rutina lang. Parang wala na kaming koneksyon, lalo na sa pagiging mag-asawa namin. Palagi ko namang iniintindi dahil baka pagod lang siguro, stress sa trabaho, at syempre yung problema namin pagdating sa pera. Pero parang hindi kasi ganoon ang rason, DJ Main. Dahil habang tumatagal, lalo ko lamang nararamdaman na parang may mali na talaga kay Jen. Kaya naman bago ko tuluyang mailahad ang aking confession, sisimulan ko munang ilahad yung panahong bago pa kami sa aming pagsasama. DJ May, noong nagsisimula pa lamang kami ni Jenny, sobrang dalas naming magtalik. Ramdam ko yung init at yung pagkauhaw sa bawat katawan namin. Yung tipong kahit pagod kami sa trabaho, nabibigyan pa rin namin ng pangangailangan ng isa't isa. Hindi ko nga alam na yun pala ang simula ng malaking pagbabago sa pagitan naming dalawa. Dahil isang araw, biglang nagbago ang lahat. Palagi na lang siyang nagmamadaling pumasok tapos late nang umuuwi. Noong una, hinahayaan ko lang dahil ginagawa pa rin namin ang pagpapainit. Hanggang sa hindi ko na maramdaman kung pagpapainit pa ba? O responsibilidad na lang bilang asawa niya. Kaya ko nasabi iyon dahil parang iba na kasi talaga sa pakiramdam. Yung tipong nagmamadali na at parang gusto nang matapos kaagad. Kaya naman sinubukan ko siyang tanungin tungkol dito. Pinag-usapan namin ng maigi. At sa tinagal-tagal naming nag-usap, isang sagot lamang ang tumatak sa akin. At iyon ay ang trabaho niya. Kaya raw siya nalilate ng uwi dahil sa extra pay kapag nag-overtime. Malaki naman talaga yung dagdag, DJ Main. Kaya hindi na ako kumontra pa. Pinanghahawakan ko na lamang ang salita niyang gagaan din ang lahat kapag nakaraos tayo sa hirap. At iyon ang akala ko. Akala ko makakaraos kami sa hirap. Akala ko gagaan din ang lahat. Dahil kalaunan may nalaman ako na talagang ikinadurog ng puso ko. DJ Main, may nakapagsabi kasi sa akin na may ibang lalaki raw na kinikita si Jenny kahit 10 oras na ng gabi. Nung una ayaw kong maniwala, pero hindi rin ako mapakali. Kaya sinubukan kong alamin ang totoo. Doon ko napatunayan na totoo pala ang nararamdaman kong kakulangan. Dahil siya mismo sa ibang tao niya na pinupunan ang mga bagay na wala sa amin.
Hindi ko alam kung anong mas masakit. Yung kakulangan namin o yung katotohanan ng naghanap siya ng iba. Kaya naman kinumpronta ko siya. Doon niya inamin ang lahat. Simula noon, nagbago na ang lahat sa amin. Naging malamig. Naging pilit. Naging parang kasama na lang sa iisang bahay. Maraming beses naming napag-aawayan ang tungkol dito. Gusto ko na siyang iwan. Gusto ko na lamang mapag-isa. Pero hindi ko magawa dahil kasal kaming dalawa. At baka anong isipin ng mga magulang namin kapag naghiwalay kami. Kaya ang ginawa ko, para maramdaman niya rin ang sakit na dinaranas ko ngayon at kung gaano kadali para sa kanya sirain ang aming relasyon. Gumawa ako ng bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Naghanap ako, DJ Main. Hindi ko na inisip kung tama ba o mali. Hindi ko na inisip kung sino siya. Basta, ang alam ko lamang ay gusto kong makaganti kay Jenny. Hanggang sa may nakilala ako online. Isang taong handang ibigay yung atensyon. Yung atensyon na matagal ko nang hinahanap, mismo sa asawa ko. Kahit may bayad, pinatulan ko. Noong nagkita kami ng babaeng nakilala ko sa online, sobrang ganda niya sa personal. Maganda ang hubog ng katawan at talagang maaakit ang kahit sino mang lalaking mapapatingin sa kanya. Lalo na noong may mangyayari sa aming dalawa. Halos manginig ako. At ang masasabi ko lamang ay, ang galing niya, DJ Main. Ibang-iba ang teknik niya kumpara sa aking asawa. Ramdam na ramdam ko ang kanyang mainit na hininga. At noong dumampi na ito sa aking alaga, parang unti-unti niyang hinihikop ang aking kaluluwa. DJ Main, habang ginagawa ko yung kasalanan at habang nagpapahigop ako sa kanya, ramdam na ramdam kong tumitirik na talaga ang aking mata. Para akong binata. Parang unang beses ko ulit naranasan kasama ng babaeng isang beses ko lamang nakita. DJ Main, parang ang tagal na naming magkakilala. Yung tipo na alam na namin yung kiliti ng isa't isa. Inaamin ko, ngayon ko na lang ulit naranasan yung totoong sarap pagdating sa kama. Kasama ng babaeng hindi ko naman lubos kakilala. At habang nangyayari nga iyon sa amin, DJ Main, tinanong ko siya kung pwede kaming kumuha ng litrato. Miss, baka pwedeng kunan kita ng litrato habang ginagawa natin? Ha? Naku, hindi pwede yun, sir. Hindi naman natin ipapakita yung mukha mo eh. At yung katawan mo lang. Ayoko pa rin, sir. Pero kung magtatagdag ka ng bayad, sige, why not? Ay, sige na nga. Sige na nga. Ito na, miss. DJ Main, matapos naming kumuha ng larawan, umarangkada ulit kami ng isang beses pa. Hindi ko na inisip kung mauubos yung pera ko sa kanya. Dahil sa simulat sa pool, desidido na talaga akong gumanti kay Jenny. Noong matapos yung ginawa kong kasalanan, para akong nakalimot na may asawa ko. Ayoko man sabihin ang ganong salita, pero yun ang totoo. DJ Main, umaga na noong makauwi ako sa bahay. Papasok na sana ako ng kwarto ng mga oras na iyon nang bigla akong harangin ni Jenny. Saan ka galing, Jeryl? Bakit inumaga ka na? Diyan lang sa tabi-tabi. Nagpalipas ng oras. At sige na, papasok na ako sa kwarto. Nang babae ka ba?
Magsabi ka ng totoo. Eh, ano naman sa'yo ngayon? Kung ano yung gawin ko? Sabihin mo, nang babae ka ba? Oo! Nang babae ako, Jenny! Ikaw din naman, di ba? Nanlalaki ka? Hindi na siya nakapagsalita nung maisumbat ko ang salitang iyon. Doon ko na rin ipinakita ang larawang nagpaiyak sa kanya. DJ Maine, akala ko kapag nakaganti ako, iyon ang mag-aayos sa aming dalawa. Akala ko hihingi na siya ng tawad. Pero hindi. Hindi ganon ang nangyari. Dahil imbis na may balik, mas lalo kong nasira. Parang imbis na gamot, naging lason pa yung ginawa ko. Ngayon, magkasama pa rin kami sa iisang bubong. Pero parang hindi na kami mag-asawa. Wala nang lambing. Wala nang tiwala. Kundi mga titig na puno ng galit at pagsisisi na lamang. Minsan napapatanong ako sa sarili ko, saan ba kami nagkamali? Noong nagkulang kami sa isa't isa o nung pinili namin na saktan ang isa't isa? Mahal ko pa rin ang aking asawa, pero hindi ko na alam kung paano ko pa aayusin dahil pareho na kaming may kasalanan. Pareho na kaming may sugat na binuksan at natatakot ako na baka kahit pilitin naming ayusin, hindi na talaga maibalik sa dati. At baka magsumbatan lang kami sa huli. Kaya naman lumapit ako sa inyo, DJ Maine. Ano ba ang dapat kong gawin? Lalaban pa ba ako para sa relasyon namin kahit pareho na kaming nasaktan? O mas mabuti na lang na tapusin na namin? DJ Maine, sana po matulungan ninyo ko. Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat from Cheryl of Quezon City.